Viewers' opinion ang mga maiinit sa mata ngayong All Filipino Cup na nangunguna pagdating sa scoring at tinaguriang mga top trade assets ngayong 50th season ng PBA. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Nangangalahati na ang ongoing All Filipino Cup ng 50th season ng PBA at ang mga nangunguna sa scoring ngayong conference ay yung mga bottom teams o yung mga naandun sa ilalim ng team standings o yung mga hindi masyadong nagpapanalo ngayong All Filipino Cup. At ang nakakabigla pa nga dito, puro mga bagong pangalan at hindi yung mga sinasabing usual suspects ang nangunguna pagdating sa scoring ngayong conference. Isa-isahin natin kung sino-sino yung mga players na to at kung bakit sila nanguna pagdating sa scoring at bakit din sila naging mainit sa mata, nagsisilbing bilang mga trade targets. Rank number 1 pagdating sa scoring ngayong All Filipino Cup, ang main man ng Blackwater Bossing at ang kanilang sophomore guard na si Cedric Bearfield. Sa loob ng 5 laro para sa Blackwater Bossing ay nag-a-average ito ng 23.8 points per ball game. Hindi ito nakapaglaro sa kanilang unang game dahil sa injury, pero sa kanyang pagbabalik sa kanyang second game hanggang sa kanilang last game kontra Converge Fiber Xers ay consistent double figure scorer itong si Cedric Bearfield at patuloy na pinangungunahan ang kanyang koponan pagdating sa scoring. Hindi naman malayong mangyari ito dahil ito talaga ang inaasahan dito kay Cedric Bearfield noon pa lamang kanyang rookie year dahil kilala ito bilang isang veterano na sa mga professional leagues bago pa man ito pumasok sa PBA nung nakaraang season. Dagdag mo pa dyan yung kanyang credentials na naging dati rin itong NBA G League player at nakapaglaro na sa ibang liga sa Europe at ganun din dito sa Asia bago ito tumulak at magpa-drop sa PBA. Kaya naman ngayon ay pinatutunayan lamang nitong si Cedric Bearfield kung bakit siya naging isa sa mga top prospects nung nakaraang PBA rookie draft noong 49th season dahil na rin sa kanyang ipinapakita na husay sa scoring, kung saan di lamang ang Blackwater Bossing ang kanyang pinapangunahan ngayon kundi pati na rin mismo ang PBA. At dahil nangunguna nga ito sa scoring ay mainit nga ito sa mga mata ng mga PBA teams pagdating sa mga trades, lalo na sa MVP group kung saan sinasabing may kinakasang trade para dito kay Cedric Bearfield na sinasabing mapupunta ito sa NLEX Road Warriors sa isang 3-team trade kasama ang Meralco Bolts at ang kanyang kupunan na Blackwater Bossing. Pero hindi na bago ang mga trade rumors na to dito kay Cedric Bearfield dahil nung kanyang rookie year pa lamang ay marami talagang nagkaka-interest dito kay Cedric Bearfield kasama na ang mga teams ng SMC at pati na ang Converge Fiber Xers. Inaasahan na kung magpapatuloy ang ganitong scoring nitong si Cedric Bearfield at pangungunahan niya mismo ang PBA ay lalong tataas ang kanyang trade value at hindi nga malayo na mapunta ito sa mga top teams na naghahangad na makuha ang kanyang serbisyo papasok ng All Filipino Cup playoffs ngayong 50th season. Isa rin sa mga sorpresang nakapasok sa top 5 ng mga leading scorers ngayong ongoing All Filipino Cup ay si Jerick Ahan Misi, nakatetrade lamang sa Terra Firma Jeep. Pumuesto ito sa pang-5 para sa kanyang 19.5 average points per ball game sa loob ng 6 na laro para sa Terra Firma Jeep ngayong conference. Ito ang career high ni Jerick Ahan Misi pagdating sa scoring averages sa PBA dahil yung dati niyang kupunan na Magnolia Chicken Templados Hotshots ay hindi nga siya nabibigyan ng sapat na playing time noon ni Coach Chito Victolero. At nang ma-trade nga siya ngayon papunta dito sa Terra Firma Jeep ay nabigyan siya ng pagkakataon para pangunahan ang kanyang bagong kupunan na kahit nasabihin mo nangungulelat ito pagdating sa standings na 1 win and 5 losses ay patuloy pa rin itong lumalaban at bumubuhat sa kanyang kupunan bilang leading scorer ng Terra Firma Jeep ngayong All Filipino Cup. Marami sa laban ng Terra Firma Jeep ngayong conference ay puro dikit at masasabing nagko-collapse na lamang sila pagdating ng 4th quarter. At dahil nga kulang sa experience ang koponan na ito, ay ito ang binibigay
ni Jerica Hanmisi na galing sa isang playoff contending team noon na Magnolia Chicken Templados Hotshots. Pero hindi umano nawawala ng pag-asa itong si Jerica Hanmisi. Madadagdagan pa ang kanilang panalo at may posibilidad pa rin naman na makapasok sila sa quarterfinals ngayong All Filipino Cup. Ayon sa kanya, kung anong may tutulong niya sa kanyang koponan at mga teammates ay siyang palagi niyang ginagawa para makapasok sila sa playoffs kung saan sanay itong si Jerica Hanmisi. At simula rin ang makitaan nito ng magandang laro o breakout season mula sa Terra Firma Jeep ay naging mainit na rin ito sa mga mata ng mga top PBA teams, lalo na yung mga naandun sa SMC na kanyang pinanggalingan at iba ring koponan sa PBA kagaya sa MVP Group para makuha ang serbisyo nitong si Jerica Hanmisi papasok ng PBA Playoffs ngayong All Filipino Cup ng 50th season. Isa rin sa nangunguna pagdating sa scoring ngayong All Filipino Cup ay ang ginawaran ng Most Improved Player sa nakaraang 49th season PBA Leo Awards at All Defensive Team Member sa pangalawang pagkakataon na si Joshua Monson. Sa ngayon, rank number 4 itong si Joshua Monson pagdating sa scoring sa PBA sa kanyang average na 21 points per ball game. Halos hindi na ito bago kay Joshua Monson dahil last season o last All Filipino Cup nang hindi na maglaro si Arvin Tolentino para sa Northport Batang Pier ay ito na ang tumayong main man ng nasabing koponan bago ito nabenta sa Titan Ultra Giant Racers ngayon. At magmula nga noon ay in-embrace na nitong si Joshua Monson ang pagiging leader ng kanyang koponan at ayon nga sa kanya ay ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. At sakto lamang umano na dumating ang break sa kanya nang mawala nga si Arvin Tolentino kasabay pa ng pagka-trade din ni William Navarro, kaya buong loob na iniyatang ni Joshua Monson sa kanyang mga balikat ang scoring ng Northport Batang Pier na ngayon nga ay Titan Ultra Giant Racers na. Sa ngayon nakakakolekta na ang kanyang koponan ng 2 panalo kontra 4 na talo at inaasahan na lalaban sila at makikipagpatayan para sa last quarterfinal seat ngayong All Filipino Cup kahit na umano underman sila o undersize kumpara sa mga top teams ngayon sa PBA. Dahil patuloy nga ito na nakakasali sa top 5 pagdating sa scoring ngayong All Filipino Cup, ay noon pa man hanggang ngayon hindi ito nawawala sa mga trade targets ng mga top PBA teams kung saan sinasabing ipapadala ito sa mga teams ng SMC na sinasabing parte ng compromise deal sa pagitan ng Titan Ultra Giant Racers nang mabili nila ang prangkisa ng Northport Batang Pier na sinasabing SMC umano ang tunay na nagmamay-ari. Kaya ang mangyayari nga umano, ipapahiram lamang talaga itong si Joshua Monson sa Titan Ultra Giant Racers at kapag gusto na itong kuhanin ng alinman sa mga kupunan ng SMC ay wala umanong magagawa ang Titan Ultra Giant Racers na ibigay na lamang ito kapalit ng mga bench players o kaya mga future draft picks dahil parte umano ito ng protected list ng Northport Batang Pier na sinasabing dapat na mapunta lamang sa alinman sa 3 teams ng SMC at hindi po pwedeng makuha ng ibang teams sa PBA. At ang rank number 2 naman pagdating sa scoring ngayong All Filipino Cup ay ang 37 years old na kung maglaro ay parang 28 years old lamang na si The Beast Calvin Abueva. Nag-a-average ito ng 22.4 points per ball game sa kanyang 5 laro sa Titan Ultra Giant Racers. Kasama niya si Joshua Monson na nagbigay sa Titan Ultra Giant Racers ng 2 panalo kontra sa 4 na panalo at naglalapit sa kanila sa quarterfinal seat ngayong All Filipino Cup kumpara sa ibang teams na nangungulelat ngayon pagdating sa standings. Patuloy ang all-around game nitong si Calvin Abueva na aasahan pagdating sa kanyang opensa at ganun din naman sa kanyang depensa na sinasabing talagang mantra nitong si The Beast at ayon nga mismo sa kanya ay sumusunod na lamang ang kanyang opensa dahil na rin sa ipinapakita nitong magandang depensa. At kahit nga undersize sila at kahit mismo itong si The Beast na undersize para sa power forward position na siyang binibigay na role sa kanya ni Coach John Cardel ay patuloy niya pa rin itong
tinatanggap ng buong loob at naibibigay naman niya sa kanyang koponan ang hinihingi sa kanya, at masasabi nga na nalalampasan pa niya yung expectation sa kanya ng management at coaching staff ng Titan Ultra Giant Risers. Marami rin ang talagang namamangha dito kay The Beast dahil sa edad na 37 years old ay parang naibalik niya yung kanyang dating playing form dahil na rin sa magandang playing time na ibinibigay sa kanya ni Coach John Cardel, na malayong malayo sa mga nakukuha niya noon kay Coach Chito Victolero nung naandun pa siya sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Ayon dito mismo kay Calvin Abueva, sinusuklian lamang niya yung magandang playing time at pagtitiwala na ibinibigay sa kanya ni Coach John Cardel at ng management ng Titan Ultra Giant Risers. Kaya ganun na lamang umano ang performance na nakikita at ibinibigay ni The Beast sa kanyang koponan. At dahil dito, mainit sa mata ng mga PBA teams itong si The Beast dahil nga sa kanyang all-around game na pinapakita, at sa katunayan kasama rin ito sa protected list ng Northport Batang Pier na kinakailangan ay sa SMC lamang mapunta via trade kung kailan ito kailangan ng alinman sa tatlong koponan ng SMC. Kung tutuusin po, pwede pa nga itong makabalik sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots, pero kinakailangan muna nitong makabuo ng 2 buong conferences sa Titan Ultra Giant Risers bago yun mangyari. Pero kahit na meron ng compromise deal sa pagitan ng Northport Batang Pier at Titan Ultra Giant Risers nang magkabentahan sila ng prangkisa, ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Vice Governor at Head Coach Delta Pineda na makukuha niya pa rin itong si The Beast Calvin Abueva sa Titan Ultra Giant Risers sa pamamagitan ng isang trade. At inaasahan din na magpapatuloy pa ang ganitong laro ni Calvin Abueva sa mga nalalabing laro ng Titan Ultra Giant Risers, at posible nga na makapasok sila sa quarterfinals kung patuloy na magtutulungan itong sila Joshua Monson at itong si Calvin Abueva para sa scoring at depensa ng Titan Ultra Giant Risers ngayong ongoing All Filipino Cup ng 50th season ng PBA. Anong opinion mo dito sa 4 na players na mga nangunguna sa scoring ngayong All Filipino Cup Conference? Sino-sino sa kanilang patuloy na mangunguna sa scoring at makakasama sa top 5 ng mga scoring leaders ngayong Philippine Cup? At dahil maiinit nga sila sa mata ng mga PBA teams at coaches ngayong All Filipino Cup dahil na rin sa magandang ipinapakita nila, lalo-lalo na pagdating sa scoring, ay sino-sino sa kanila ang popwede na malipat o matrade sa ibang koponan bago ang trade deadline ngayong All Filipino Cup. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.